Nagulat ako kasi sobrang dami pala talagang gustong magkaroon din ng sariling bahay at sobrang interested sila at gustong-gusto talaga nilang malaman kung paano nga daw ba kumuha ng foreclosed property under Pag-ibig Financing. Same video lang tong gamit natin mga mare at dito ko na lang ilalagay yung mga kailangan nyong gawin bago kayo kumuha ng foreclosed property. Unang-una nga mga mare, dapat meron kayong masasubmit na proof of income, mapa-employed, self-employed or OFW man yan. At syempre dapat Pag-ibig member kayo and active member kayo at meron kayong 24 months contribution. Pag meron kayo nung dalawa na yon mga mare, i-visit nyo na nga itong website ni Pag-ibig. Ilalagay ko yung link ng website nila dyan sa ating comment section. At syempre, hindi kayo basta-basta makakapag-bid online mga mare dahil kailangan nyo muna mag-create ng buyer ID. Bali, ito yung mga kailangan. Number 1 nga sa listahan mga mare ko, 1 valid ID with signature. Bali, nasa bond paper, harap likod ng ID, tapos 3 signature sa baba, tapos ito yung mga acceptable IDs. So, i-check nyo na lang dito yung mga valid IDs na meron kayo kahit isa lang. Number 2, selfie photo mga mare ko. Bali ganito yung sample ng picture na kailangan. Hawak-hawak yung ID tapos dapat readable din yung pinaka-valid ID ninyo dito. Number 3, active mobile number. Tapos yung number 4 hindi na kailangan tapos i-proceed nyo na. Bali ite-text nga pala ni Pag-ibig yung buyer ID ninyo. Same day lang din naman. Tapos pag okay na, visit kayo ulit dito sa Pag-ibig website. Tapos i-check nyo na dito yung mga unit na pwede nyong i-bid. Marami kayong pagpipilian na lugar mga mare ko dito sa ating foreclosed property ha. Lahat po yan, pwede kayo mamili, depende po sa gusto nyong location. Bukod sa location, pwede rin kayo mamili dito ng property type, tapos pwede nyo rin ilagay yung occupancy, kung occupied or unoccupied yung pipiliin ninyo. Pero for me ha, kung ayaw nyo nang may sakit sa ulo, pagdating ng araw na kung dito na kayo sa unoccupied unit, pwede nyo lang din isort yung mga selling price na kaya nyo dito, like yung ginawa ko, 700 to 2.5M yung mga lalabas lang dito na unit, tapos search nyo lang. Tatlong category din pala itong mga mare ko ha, first auction, second auction, tsaka negotiated sale. Dito lang kayo mamili sa negotiated sale mga mare para wala kayong ilalabas na down payment. At dahil nga Tansa area nga yung pinili natin, kaya lahat ng foreclosed property ng Tansa area, lalabas lahat dito from 700 to 2.5M na presyo. Sample na lang natin itong Pearl Residence subdivision mga mare ko. Ayan, i-view more details nyo lang para makita nyo yung details ng unit na kukunin ninyo or ibibid ninyo. Nakalagay na dyan yung block and lot, yung property type, lot area, tsaka yung floor area. Pati yung status ng unit, kung occupied or unoccupied, nandiyan na rin. Tapos yung auction details nandiyan na rin. Kapag nga pala magbibid na kayo mga mare ha, gamit kayo ng desktop or laptop para lumabas tong submit offer na option. Dito na nga kakailanganin yung buyer ID na ginawa nyo kanina. Tapos ayan, magte-text lang din yung OTP doon sa number na nilagay ninyo. Lagay nyo lang yung OTP number na ite-text sa number ninyo. Tapos ganito na nga yung lalabas. Dito nyo na nga ilalagay yung offer price ninyo. Basta hindi siya bababa doon sa gross selling price natin. Maglalagay din kayo ng mode of payment dito kung cash, short-term o long-term installment. Tapos, pwede na kayo mag-proceed mga mare, isubmit nyo na yung offer ninyo. Pwede nga pala kayo mag-submit ng offer dito kahit ilang bahay pa mga mare ko dahil pag nanalo naman yan lahat, mamimili na lang kayo doon ng pinaka-gusto nyo talagang unit. At syempre, nakadepende sa inyo kung gusto nyo ng occupied dahil mas mura nga yun compare sa mga unoccupied unit, pero make sure lang na talagang matyaga kayo sa pagpapaalis ng mga nakatira doon sa unit mismo. Kung di nyo masyadong na-gets or kailangan nyo ng mga step-by-step na process talaga sa pagbibid ng unit, manood na lang po kayo sa YouTube at marami po doon. Hindi ko na kasi siya kayang explain ng step-by-step mga mare dahil mahirap nga i-explain talaga dahil hindi naman tayo expert pagdating doon. Yung tungkol naman sa nagastos namin sa pagkuha ng foreclosed property, yung total contract price, monthly amortization nitong bahay na to, tapos yung technique namin kung magkano ba yung dinagdag namin sa pagbid nitong bahay na to, sasagutin natin yan sa next video.